Mag-bake po tayo ng baked meaty penne. Perfect po sa kahit na anong okasyon, kahit na anong pasta ang meron kayo, noodles ang meron kayo, napakasarap po nito. Subukan nyo rin po. Siguradong magugustuhan ng mga matatanda at ng mga bata. Napaka-cheesy and meaty po ng ating recipe ngayon. Today, umpisahan po natin ang ating pagluluto sa ating mainit na pan at maglagay po tayo ng ating onion. White onion po yung gamit ko dito and malaki po siya. Kung wala po kayong white onion, dalawa pong medium size na regular na onion, yung purple. Kapag aromatic na po ang ating onion, yan, gisa-gisa lang po natin. Lagyan po natin ng ating minced garlic. 1 kutsara po or 6 cloves of garlic po yan. Yan, gisa-gisahin lang po natin at hintayin po nating mangamoy ang ating kitchen at ready na po natin ilagay ang ating next ingredient. Yan. Huwag po tayong magsawang magluto para sa ating mahal sa buhay. Yan. So, isusunod po natin yung ating minced beef. Kung may beef po kayo na cubes, pwede nyo pong hiwa-hiwain na maliliit kung wala po kayong food processor. Masarap po kasi medyo chunky yung ating meat. And, gumamit din po tayo dito ng 1/4 kilo ng ground beef. Yan. Paghaluin lang po at igisa po natin ang ating meat. Kailangan po kasi talagang even po yung ating pagluluto sa ating meat. Hintayin po nating magsabaw yung ating meat. At yan, nakita natin, haluin natin para hindi naman dikit-dikit talaga yung ating meat. Kailangan talaga naghahalo ng maigi. Kailangan mahaba po yung pasensya natin sa pagluluto. Tapos, hihintayin po uli natin na ma-reduce po talaga yung water na extract ng apoy dun sa ating meat. So, talagang kailangan nating mawala yung tubig. And then, if you see na may excess oil po at may oil po yung ating meat at mataba po yung nakuha nating beef, tanggalin po natin. Hindi po natin kailangan yung oil ng beef. Yan. While pinapa-reduce po natin yung ating sabaw or yung liquid na nakuha natin sa ating meat, kailangan po natin tong lagyan ng mga pampalasa like salt at maglalagay din po tayo ng konting ground pepper. So, depende po sa inyo yun. Kung mahilig po kayo sa medyo spicy, kayo na po yung mag-adjust. Pero kailangan po, lagyan na po natin ng lasa yung ating meat. Then, pag wala na pong sabaw yung ating meat, iset aside po muna natin yung ating ginisang meat. Yan, set aside lang po natin. At later, gagamitin po natin yan pag gumagawa na po tayo ng ating red sauce. So, sa ating paggawa ng red sauce, same pan na pinagamitan natin dun sa ating beef, maglagay tayo ng tomato paste. Gumamit po ako ng 2.5 tablespoon na tomato paste. Depende sa inyo kung gusto nyo ng mas pula yung inyong red sauce, dagdagan nyo po. Medyo po kasi maasim-asim po ito, kaya konti lang po yung nilagay ko. Yan, nilagyan ko rin ng konting-konti lang na mantika para hindi siya dumikit doon sa ating pan. Kailangan lang po siyang mainitan. Yan, parang ganun lang po yung ginagawa ko doon sa paste. And then, ilalagay ko na rin po agad right after yung ating tomato sauce. Gumamit po ako ng yung pinakamalaking pack ng tomato sauce na yan, na brand na yan. At kailangan na po nating haluin. Yan. Kasi if not,
masusunog yung ating tomato paste. Haluin at next natin, lagyan po natin ng salt again, yung ating sauce. At since meron tayong tomato paste at Filipino style po yung ating ginagawang red sauce, maglalagay po ako ng 2 kutsarang sugar para po ma-reduce po natin yung asim ng ating tomato sauce and tomato paste. Pakuluan lang po natin ng sandali at lalagyan ko na rin po ng oregano powder. Yan, isa rin po yan sa nagbibigay ng aromatic scent sa ating sauce. Yan, naglagay din po ako ng bell pepper. Kung may green kayo, pwede din. Kung red, pwede din. Yellow, pwede din. Kahit anong kulay ng bell pepper. Wala pong problema. Lagay na po natin yung ating meat na ginisa kanina. Yan. Kasi pakukuluan po natin yan ng medyo matagal-tagal para manuot sa ating meat yung ating sauce. Ngayon, mag-adjust na po kayo niyan ng inyong lasa. Kasi hindi naman po natin alam kung kailangan natin dagdagan pa ng sugar, or lagyan pa ng salt, or lagyan pa ng pepper, or oregano. Tikman nyo po before you set aside. So, pakuluan lang po natin to for a while, and habang kumukulo yung ating red sauce, magluto na rin po tayo ng ating pasta. Sundan lang po natin kung ano yung nakasaad dun sa packaging. So, sa akin, na-discover ko po na salt lang po pala talaga ang dapat ilagay sa kumukulong tubig. Tapos, bago natin ilalagay yung ating pasta. Huwag na po nating lagyan ng oil. Kasi nagpapaka-Italiano tayo. Yun po yung sabi sa mga Italian cooking show. Yan. Pero, at the end of this, maganda naman po pala talaga kasi dumidikit yung sauce dun sa ating pasta. Kasi pag meron siyang oil, alam niyo po yun, dumudulas yung pasta, hindi siya nanunuot dun sa ating, dumudulas sa pasta yung sauce, I mean. Then, after nating magawa yung ating red sauce at yung ating pasta, gawa naman po tayo ng white sauce. Excuse lang po sa dumi ng aking pinaglulutuan at ang dami ko na pong naluto niyang panahon. Hindi ko na po mapunasan. So, unahin natin yung butter. And then, gumamit din po ako ng all-purpose cream. Isang pack na ganyan. At gagamit din po tayo dito ng evap. Milk na evap. So, haluin lang muna natin and then lagay na po natin yung milk natin. Yan, haluin lang po ng dahan-dahan since maliit yung ating kawali. Make sure lang natin na hindi tumitining sa ilalim ng ating kawali yung ating Nestle cream. And then, nagdadgad po ako ng cheese. Any kind of cheese na meron kayo dyan. Kalahati lang po ng cheese yung ating kailangan dito. Hindi po yung isang, kasi po itong ginadgad ko na to, isang box po yan na maliit. So, kalahati niyang aking ginadgad yung nilagay ko po sa ating white sauce. Yan, may natira pa. Nakalahati. Tapos, hintayin lang po nating matunaw yung ating cheese. And while hinihintay nating matunaw yung ating cheese, lalagyan po natin ito ng salt mamaya at ng pepper. Siyempre, kailangan pa rin po nating lasahan. Huwag po tayo masyadong magre-rely sa cheese. Wala pong lasa yan masyado. Nagiging parang milky lang yung taste, pero medyo bland po yung lasa niyan kapag hindi nyo nilagyan ng salt.
natin ng salt. Optional din po, pwede nyo pong lagyan ng dried parsley itong ating white sauce. Pero yung traditional po kasi, salt and pepper lang po yung nilalagay nila dyan para magkaroon ng lasa. Yan. Slowly and mahinang apoy lang po yung gamit natin dito. Tiyaga-tiyaga po sa pag halo-halo ng ating white sauce hanggang sa mag-thicken po siya. Kapag nag-thicken na po at pwede na po yung ating white sauce at number 1 dun ay na tunaw na yung ating cheese, pwede na po tayong mag-assemble. Bahala na po kayo kung ano yung uunahin ninyo. Kung yung pasta, yung meat, yung white sauce, depende po sa inyo. Pero ito po yung sa akin. Yan. Kung wala po kayong penne, pwede po yung macaroni, pwede po yung perfect po dito yung lasagna. Pang lasagna po talaga kasi ito kasi naubusan po ako nito Christmas season. Noodles, lasagna noodles. Kaya penne na lang po. Why not? Pwede naman po talaga kahit na ano. Masarap pa rin po. So, kung wala, spaghetti, pwede rin po. Yung noodles ng spaghetti noodles, pwede rin po yun. Any pasta. Excuse me. Yan. Ganyan-ganyan lang po. Parang nagle-layer lang kayo. Masarap po to, napaka-cheesy ng sauce at meaty ng ating red sauce. Magugustuhan po to ng mga bata. And after po natin lahat lagyan yan, mamaya, pwede nyo pong i-bake. Kung wala po kayong oven at meron kayong torch, pwede din po yun. Torch nyo na lang po yung ibabaw. Pero as is, masarap na po ito. Hindi na po kayo dito talo. Pero kung wala po talaga kayo, pwede ko pong isuggest sa inyo na yung inyong white sauce, lagyan nyo po ng slurry. Para talagang thick siya. Kasi hindi nyo na siya i-oven eh. Lagyan nyo ng slurry. Tapos magiging sobrang malapot siya. Pwede na siya sa toppings. So, last ko, before ko ilagay sa oven, lalagyan ko ng mozzarella cheese, yung ibabaw. Generous amount yung nilagay ko para talagang pretty ang itsura niya. And before ko to ilagay sa ating oven, lalagyan ko to ng foil. Tapos, ilalagay ko na sa oven. Ganon kasimple. Maghintay tayo ng 25 minutes na nasa oven siya. Tanggalin natin yung foil after 25 minutes at maghintay ulit tayo ng 10 minutes para maging ganyan yung kulay ng inyong white sauce. Diba? Ang ganda. Napakasarap po niyan, mga sis. Kaya try nyo na po. Thank you po sa panonood at stay safe po. Salamat! Goodbye everyone!